Dinalaw ng aming news team ang lalawigan ng Leyte at silangang bahagi ng Samar. Ito ay matapos manalasa ang marahil pinakamalakas at mabagsik na bagyo sa kasaysayan ng Pilipinas. Nobyembre 23, taong kasalukuyan, nula ng C-130 ng Philippine Air Force, ay sumakay kami ng madaling araw at tumungo sa syudad ng Tacloban. Nakasalubong namin ang mahabang pila ng mga mamamayan apektado ng dilubyo. Sila ay lilikas papuntang Manila. Sa wakas ay narating din natin ang syudad ng Tacloban, lalawigan ng Leyte. Sa likuran ko ay ang dalawang C-130 ng Philippine Air Force na siyang maghahatid ng mga mamamayan ng Tacloban na napisaya ng bagyong Yolanda at ito ay papuntang Manila. Inikot kami ng opisyal ng Marines na si First Lieutenant Bernie Balmores ng Task Force 52.2 sa Tacloban City sakay ng kanilang 6x6. Mula sa paliparan hanggang sa daungan, pare-parehong anyo ang kapighatiang aming nakita. Nawasak na mga tahanan, durog na gusali, nagbabagsakang punong kahoy, umaalingasaw na amoy ng mga bangkay. Ang hitsura ng kapaligiran ay maihahantulad sa isang malaking sunog. Ayon sa mga taga rito, pagtaas ng tubig at malakas na hangin, storm surge ang ganap na sumira sa bayan ng Tacloban. Naabutan pa namin ang mga US Marines na sumuporta sa ating mga kasundaluhan at tumulong sa relief operations. Nakita din namin kung gaano kadedikado ang ating mga international aid sa pamamahagi ng agarang lunas sa mga kababayan nating nabiktima ng bagyo. Nandito tayo ngayon sa Convention Center ng Astrodome, Tacloban City, dito sa lalawigan ng Leyte. Makikita natin sa ating likuran ang pila ng mga biktima ng nasalanta ng tagdaang bagyong Yolanda at patuloy pa rin silang kinakalinga ng ating Department of Social Welfare and Development at iba pang mga volunteers dito sa siyudad ng Tacloban. Dumating naman dito sa pier ng Tacloban ang sasakyan ng hukbong pandagat, ang BRP Bacolod LC-550 na pinangangasiwaan ni Commander Jonathan Vizata, ang kapitan ng barko. Particularly, it is not designed for passengers. This is purposely built for a marine battalion. But we're doing our best. We have identified important choke points that needs to be guarded so that we maximize the available resources that we have. Like for example, in this kind of situation, even vessels coming from the north, coming from Zamboanga and coming from Manila were directed to proceed here and provide the needed equipment, relief goods, and so on and so forth. Nandito rin ang barko ni Navy Lieutenant Carlo Cascaro, ang BRP Sobanon 8291 na nanggaling sa Cebu. Ang BRP Sobanon ay isa sa mga barko ng Naval Forces Western Mindanao at kasama itong dineploy sa karagatan noong nakaraang standoff sa Zamboanga City at ngayon naman ay pinadala sa Naval Forces Central upang tumulong sa mga nabiktima ni Yolanda. Ikinuwento ni Lieutenant Cascaro ang kanilang kakilakilabot na karanasan sa dagat na inakala nila na hindi na sila makalalagpas pa ng buhay. Ngunit lahat ng kanilang ginawa ay para sa bayan kaya't lakas loob nilang sinuong ito. So nakarating kami dito 21 November ng 7 AM. So ang mga karga po namin is 1,550 sacks of assorted relief goods and mostly coming from DSWD na i-distribute nila from two different areas dito sa Tacloban and Leyte area. Nung paakyat na kami ng Leyte, eastern part ng Leyte, which is geographically, yung location ng Leyte is very prone siya sa easterly winds and kung makikita nyo po sa charts and mapping, open sea po siya between the island of Siargao, Humonhon and yung isa pong nasalanta natin na lugar which is Giwan, Samar. So during when we passed along that area, so galing po yung wave sa eastern part, so we have to make certain maneuvers na doctrinal naman po, pero yun nga, medyo naka-encounter kami ng medyo alanganin na waves and unusual speed of wind, so medyo
nahirapan ng konti, pero luckily, with the aid of our Lord siguro, and siyempre yung experience ng mga tropa, naka-escape naman kami dun sa medyo alanganing situation. Makikita natin sa kapaligiran ang mga toldang itinayo ng Philippine Navy. Nandito ang commanding officer ng Naval Task Force 80.1 at siya ring pinuno ng Naval Task Group Visayas. Siya ay si Commander Juario C. Marayan. Itong Naval Task Group Tulong Visayas ay isang mapasagdang pwersa ng ating Philippine Navy dito sa Visayas. Ito ay layunin upang tumulong at makibahagi sa malawakang humanitarian disaster sa Eastern Visayas. Kami po ay galing Manila at may mga special na kapasibilidad kami. Meron kami DRR team o Disaster Response and Rehabilitation team. Meron din kami engineering team para sa pangkir natin ng daan. Meron din tayo medical team. Ang isa pa po dito, meron tayong deployment forces na darating. Nakararating din lang ngayong umaga. Nakakay ng na siyang additional team-up forces para sa Ang Naval Task Group Tulong Visayas ay nabuo sa pamamagitan ng Fleet Marine Ready Force para magsagawa ng humanitarian assistance and disaster relief operations sa Naval Forces Central, dulot ng Typhoon Yolanda, at upang mapagaan at makatulong din naman sa mga apektadong lugar na dinaanan ng bagyo. Kasama dito ang bayan ng Giwan, Eastern Samar, kung saan sinasabing unang naglandfall si Yolanda. Para sa Balitang Filipino ng SambaTimes.com, Risa Lacbao nag-uulat.